61 anyos na lalaki huli matapos mahulihan ng 60,000 halaga ng iligal na sigarilyo sa operasyon ng 5th Special Operation Unit ng Maritime Group sa Davao City. Patrolwoman Luis Marie Conde magbabalita. Isang lalaki nang mahuli sa isinagawang bypass operation ng 5th SOU Davao Monitoring Team sa pangunguna ni PEMS Alain de Leon Librando, PNCOIC, sa corner China Bank, Yuyangorin Street, Davao City, nito lamang 5 ng Abril taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Sir Dave Erickson D. Ligaspi, Acting Commander ng 5th Special Operation Unit, ang naarestong suspect na si alias Abe, 61 taong gulang, lalaki, isang vendor at residente ng Purok 4B Isla Verde Boulevard, Barangay 23C Boulevard, Davao City. Nakumpiska sa isinagawang operasyon ang 22 rims ng Bros cigarettes na tinatayang nagkakahalaga ng 17,287 pesos, 23 rims ng Green Hills cigarettes na nagkakahalaga ng 18,073 pesos at 32 Bosque cigarettes na may market value na 25,145 pesos. Ang naarestong suspect at ang 77 piraso ng sigarilyo ay dinala sa 5th SOU Davao Monitoring Office para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang mga nakumpiskang iligal na sigarilyo ay tutukuyin ng National Tobacco Administration, habang ang kaso ay sasangguni sa Department of Trade and Industry Region 11 Consumer Protection Division. Patunay lamang ng PNP Maritime Group sa pamumuno ni Police Brigadier General Lou Frias Evangelista ay nakatuon sa pagsugpo ng mga iligal na sigarilyo na walang graphic health warning, maprotektahan ang kalusugan ng publiko at maipatupad ang umiiral na batas laban sa illegal trade at iba pa. Layunin din na mahuli ang mga individual na sangkot sa ganitong gawain at mapanatili ang kaayusan at seguridad sa komunidad, alinsunod sa kampanya ng pambansang pulisya para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa 5th SOU Maritime Group, Sarangani Province, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Luis Marie Conde. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Conde. Agad pinusasan ang 2 lalaki matapos ang anti-illegal drug operation ng mga miyembro ng Northern Police District at nakumpiska ang mahigit 4.7 milyong peso na halaga ng ipinagbabawal na gamot. Ibabalita yan ni Patrolwoman Glizel Ann Esperanza. Timbre ng posture buyer ang naging hudlat na positibo ang kanilang naging transaksyon at mabilis na pinasok ng mga otoridad ang iskinitang ito at na-corner ang 2 lalaki sa Barangay 188 Caloocan City. Kinilala mga narestong suspect na sina alias Boss, 30 anyos, at ang kasama naman nitong isang 23 anyos. Nahula mga ito matapos magsagawa ng bypass operation ang mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Caloocan City Police Station na nagresulta sa kanilang pagkakaaresto. Nasamsam mula sa kanila ang 8 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 701.27 grams at nagkakahalaga na mahigit 4.7 million pesos. Kabilang sa mga nakumpiska ang bypass money, pati na rin ang isang itim na pouch bag. Naharap si alias Boss sa kasong paglabag sa Section 5 at 11. Samantala, ang kasama naman nito ay naharap sa Section 26. Parehong naharap sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspect. Patuloy na isinasagawa ng Northern Police District ang nagkakaisang layunin na huliin ang mga lumalabag sa batas, alinsunod sa kampanya kontra iligal na droga upang panatiling ligtas at payapa ang komunidad tungo sa nagkakaisang bagong Pilipinas. Dahil dito, sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Glizel Ann Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Search, Rescue and Retrieval Operation ang isinagawa ng Regional Maritime Unit 2 matapos i-recover ang katawan ng lalaki na nalunod sa Lalo, Cagayan. Patrolwoman Maria Rosane Villaranda magbabalita. Ng malawakang search, rescue and retrieval ang mga tauhan ng Regional Maritime Unit 2 na pinangunahan ni Police Lieutenant Hector C. Sumait sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Erwin M. Emelo
Acting Chief ng RMU2, matagumpay na operasyon ang isinagawa ng mga tauhan ng Regional Maritime Unit 2 sa paghahanap at pag-recover ng bangkay ng isang lalaki mula sa bayan ng Lalok, Cagayan. Samantala, nanatili naman ang pagpapaigting ng maayos at ligtas na seguridad ang Regional Maritime Unit 2 sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Erwin M. Melo sa pagpapatupad ng batas at pagbabantay sa seguridad ng publiko. Mas pinaigting din ng Regional Maritime Unit 2 ang pagbabantay sa seguridad at kaayusan ng publiko sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga safety tips at warning signs sa mga lugar, partikular sa mga daungang pandagat, puok pasyalan at matataong lugar, at patuloy din ang pagpapatrolya sa mga lugar na dinadagsa ng mga bakasyonista at ilang baybaying lugar dito sa Region 2. Paalala sa ating mga kababayan ngayong araw ng Semana Santa at summer vacation. Muli po namin pinaalalahanan ng lahat na ugaling maging alerto, maingat at responsable sa inyong mga aktibidad at ugali sumunod sa mga alituntunin at ipinagbabawal upang disgrasya ay maiwasan. Hatid sa inyo ng RMU2, ako si Pat Maria Rosine C. Villaranda, PNN Correspondent. Maraming salamat, Patrolwoman Villaranda. Bunga ng pagkakaisa ng Police Regional Office 10, iba't ibang ahensya ng pamahalaan, force multipliers at lokal na pamahalaan, naging mapayapa at maayos ang paggunita ng Holy 2026 sa Northern Mindanao. Police Corporal Joel Subsuban sa balita. Secure our places of convergence, places of worship, tapos yung tourist areas, ang mga kakalsadahan natin. We will be establishing a police assistance desk, the houses na pwedeng iwan ng ating mga babayan, mabantayan natin, mga kalsadang dadaanan nila, at saka yung mga pupuntahan. We will secure that para to ensure na walang mangyaring untoward incident pagdating ng mahal na araw. Inihayag ng Police Regional Office 10 na naging mapayapa at maayos ang paggunita ng Holy Week 2026 sa buong Northern Mindanao mula Marso 29 hanggang Abril 5, 2026. Ayon sa pamunuan ng Police Regional Office 10, nag-deploy ang Police Regional Office 10 ng 5,212 personnel sa mga simbahan, pangunahing kalsada at transport hubs na nagresulta sa 45.95% pagbaba sa focus crimes mula 37 incident noong nakaraang taon sa 20 incident ngayong taon. Sa kabila ng pagdagsa ng mga deboto at biyahero, walang naitalang major untoward incident sa rehiyon. Gayunman, may naitalang 4 na insidente ng pagkalunod na ikinasawi ng 4 na katao, kabilang ang 2 minor de edad. Bukod dito, nakapagtala rin ang Police Regional Office 10 ng mga tagumpay sa kampanya laban sa kriminalidad. Kabilang ang pagkakasabata ng 39.2 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo at 2.8 milyon na halaga ng mga nakumpiskang anti-illegal mining operation. Patuloy ang deployment ng mga pulis sa strategic areas para sa monitoring, traffic management at pagbibigay ng tulong sa publiko habang nagpapatuloy ang mga religious activities sa rehiyon at ang panahon ng bakasyon. Pinuri ni Police Regional Office 10 Regional Director Police Brigadier General Christopher N. Abrahano ang mga operatiba at mga katuwang na force multipliers sa matagumpay na pagpapanatili ng kaayusan sa buong Semana Santa at tiniyak na manatiling nakaalerto ang pulisya upang mapanatili ang seguridad ng publiko. Maraming salamat, Corporal Subsuban. Pinaigting na seguridad at masusing pagpapatupad ng Police Regional Office 5 nagbunga ng ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng Semana Santa sa buong Bicol Region. Magbabalita dyan si Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. Naging taimtim, tahimik at payapa ang paggunita ng Semana Santa sa buong Riyong Bicol ngayong taon, isang patunay sa maayos na koordinasyon at masusing paghanda ng mga otoridad, partikular ng Pro 5.
Ayon sa ulat, malaki ang naging papel ng Pro-5 sa pagpapanatili ng kaayusan sa pamumuno ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda, Regional Director. Mula March 29 hanggang April 5, 2026, naging mas pinaigting ang presensya ng kapulisan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon sa pamamagitan ng kanilang deployment plan na kapaloob sa inisyatibong Kasurong Care o Crowd Management and Response Initiatives. Sa ilalim ng programang ito, pinapatupad ang maximum deployment ng mga pulis sa mga pangunahing simbahan, pilgrimage sites, transport terminals at iba pang lugar na dinarayo ng publiko sa panahon ng Semana Santa. Layon nitong matiyak ang kaligtasan ng mga deboto at turista na lumalahok sa mga gawaing pangreliyon gaya ng prosesyon, bisita iglesia at iba pang tradisyonal na aktibidad. Bukod sa visibility ng mga pulis, naging maagap din ang Pro-5 sa pagbibigay ng paalala sa publiko ukol sa pag-iingat lalo sa mga taong lugar sa panahon ng pagbibiyahe. Naglatag din sila ng mga assistance desk at help centers upang agad na matagunan ang pangangailangan ng mamamayan kabilang ng mga medical assistance, direksyon at agarang responde sa anumang insidente. Hindi rin huminto ang pagpapatupad ng mga police operations sa buong linggo. Patuloy ang mga checkpoint, mobile patrol at intelligence monitoring upang maiwasan ang krimen at matiyak ang kapayapaan sa komunidad. Dahil dito, nanatiling mababa ang bilang ng mga naitalang insidente sa rehiyon kumpara sa mga nakaraang taon. Sa kabuuan, naging matagumpay ang pagdiriwang ng Semana Santa sa Bicol, hindi lamang dahil sa pananampalataya ng mga mamamayan, kundi dahil din sa epektibong pagpapatupad ng seguridad at serbisyong hatid ng kapulisan. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat si Police Brigadier General Erosito N. Miranda sa publiko at sa buong hanin ng kapulisan ng Pro-5. Ayon kay Police Brigadier General Miranda, ang mapayapa at ligtas na paggunita ng Semana Santa sa Rio ng Bicol ay bunga ng sama-samang pagtutulungan ng kapulisan at ng ating mga mamamayan. Taus-puso ang aming pasasalamat sa iyong pakikiisa, disiplina at kooperasyon. Binigyang diin pa ng Regional Director ng patuloy na pagtutulungan ng komunidad at kapulisan ay mahalaga upang mapanatili ang isang ligtas, maayos at mapayapang kapaligiran hindi lamang tuwing Semana Santa kundi sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Bicolano. Mula dito sa Bicol Region, ako po si Police Staff Sergeant Mark Culito P. Lubindino Jr. Nag-uulat para sa Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Staff Sergeant Lovindino Jr. Walang kawala sa batas ang isang 30 anyos na babae na sangkot sa sexual abuse and exploitation of children matapos mahuli sa entrapment operation ng Iligan City Police Office at Task Force OSAE sa bisa ng warrant search, seize and examine computer data. 16 anyos na biktima nasagip. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman James Ross Bohol. Arestado ang isang hinihinalang sangkot sa online sexual abuse and exploitation of children matapos masakote sa entrapment operation ng pulisya sa Pulok 3, Barangay Tabacan, Iligan City, umaga Abril 2, 2026. Kinilala lamang sa alias na ADS, 30 anyos, ang suspect na residente ng nasabing lugar. Ayon sa ulat, isinagawa ang operasyon bandang alas 7 ng umaga ng Iligan City Police Office, Task Force Against OSAE, sa bisa ng warrant to search, seize, and examine computer data. Nagresulta ito sa pagkaaresto ng suspect at pagkasagip na isang 16 anyos na babaeng biktima. Natukoy rin ang isa pang individual na isang 20 anyos na lalaki na ginamit bilang minor de edad sa mga materyales. Nasamsam sa operasyon ng isang laptop, isang flash drive, at 2 mobile phones na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Sa isinagawang pagsusuri, natuklasan ang mga larawan at video na may kaugnayan sa child sexual abuse at exploitation. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 11930 at itinurn over ang nasagip na minor de edad sa City Social Welfare and Development para sa kaukulang pangangalaga. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Iligan City Station 4 ang suspect para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bohol.
Arestado ang rank 5 most wanted person na may kasong act of lasciviousness sa operasyon ng Police Regional Office 5. Ito ay bahagi ng tuloy-tuloy na operasyon ng PNP kontra wanted person upang mapanagot at mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima ng suspect. Muling nakibalita dyan si Police Staff Sergeant Mercolito Lubindino Jr. Pinatindi ang pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon ng Bicol at matiyak ang hustisya para sa mga biktima ng pang-aabuso, kaya nahuli ng Pro5 ang isa sa mga pangunahing most wanted nito sa isinagawang target na manhunt operation. Ang mga operatiba mula sa Goa Municipal Police Station ng Camarines Sur Police Provincial Office sa pagkipaugnayan ng Regional Intelligence Unit 5 Provincial Intelligence Team Camarines Sur ay nagsagawa ng manhunt Charlie na nagresulta sa pagkakaaresto ng rank 5 Regional Most Wanted Person ng Pro5. Ang suspect na nakilala lamang sa alias na Joe ay inaresto sa Barangay Cagaykay, Goa, Camarines Sur sa bisa ng umiiral na mga warrant of arrest. Ang akusado ay naharap sa 2 bilang ng qualified rape of a minor na parehong walang inirekomendang piyansa at karagdagang kaso ng acts of lasciviousness na may rekomendang piyansang 180,000 pesos. Matapos ang kanyang pagkakaaresto, ipinalam sa suspek ang dahilan ng kanyang pagkakadakip at ang kanyang mga karapatang konstitusyonal. Siya ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Goa MPS para sa wastong disposisyon at dokumentasyon bago iharap sa kaukulang hukuman. Pinuri ni Police Brigadier General Ernesto N. Miranda, Regional Director ng Pro5 ang mga unit na nagsagawa ng operasyon at muling pinagtibay ang matibay na paninindigan ng Pro5 laban sa kriminalidad. Hinihikayat ng Pro5 ang publiko na manatiling mapagbatsyag at patuloy na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga napapanahon at tumpak na impormasyon na makakatulong sa pag-aresto ng mga wanted na individual. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako po si Police Staff Sergeant Mercolito P. Lubindino Jr. Nag-uulat para sa Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Staff Sergeant Lubindino Jr.